Caroling Experience Part 1. Naranasan niyo na bang mga roling tuwing Kapaskuhan? Yung tipong palipat-lipat kayo ng mga bahay kasama ang mga kaibigan mo na umaawit, tapos bibigyan kayo ng barya? Kung oo, edi congrats, kasi nga ang pangangaroling ay isa sa mga masasayang gawain tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kaya kung di mo pa nararanasan mga roling, edi mga roling ka na. Paano kung ayaw ko? Sabi ko nga mga roling na ako Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang isa sa mga karanasan ko nung nangangaroling ako dati, nung bata pa lang ako. Sa may bahay ng... Wala kaming Pasko! Naalala ko pa dati bago mag December 16 ay naghahanda ang mga kaibigan ko ng mga iba't ibang klase ng mga pantugtog para mapaganda at magmukhang aesthetic ang kanilang pangangaroling, para daw mas malaki ang bigay sa kanila ng mga tao. At sa pagdating ng December 16, December 16 kasi kami nangangaroling sa lugar namin. Tapos, wala lang, baka may iba kasi na nangangaroling ng mas maaga o kaya naman mas late. Diba? Kayo ba? Kailan kayo nangangaroling tuwing sasapit ng Kapaskuhan? Comment down below. So, ayun na nga. Sa pagdating ng December 16 ay nag-uusap-usap kami ng mga kaibigan ko na tatlo lang tayo para mas marami ang paghahatian natin, para mas marami tayong pera. Bago nga pala mag 6 PM ay nasa labas na kami ng mga kaibigan ko. Ready na mga rolling sa buong mundo. Uy, pre. Tara? Tara! A few moments later. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. At ayun na nga, nagsimula na kaming mga roling sa buong mundo. Sa lugar lang namin kung saan sa mga bahay ng mga kapitbahay namin, paikot-ikot lang kami doon. Merong mga taong nagbigay at meron din mga hindi nagbigay. Sa may bahay ng... Wala nga kaming Pasko! Meron din palang mga taong nagbigay ng malalaking pera. Kaya loaded kami nung time na yun. Dumating na kami sa punto na di na namin kayang dalhin at nahihirapan na kami magpatugtog. Ang malala pa ron ay wala kaming mga bulsa. Isipin mo nga naman yun. Kung minamalas ka nga naman. Paskong Pasko, porma na porma kayo. Tapos wala kayong mga bulsa. Wow. Pagkatapos habang naglalakad kami ay nakasalubong namin ang mga babae na nangangaroling din. Napansin nila na parang nahihirapan kami sa pagdala ng pera namin. Tignan mo sis, ang dami nilang pera. Nakawan natin, tulungan natin sila. Kawawa naman. Mukhang nahihirapan na kayo dalhin yung pera nyo Mukhang malaki-laki kasi yung dala nyo. Gusto nyo ba kami humawak niyan? Total, may wallet naman akong dala. Ayun, niyaya nila kami na sila na lang daw maghawak ng pera namin. Kasi nga isa daw sa kanila may dalang wallet. Itago na lang natin sa pangalan na Pauline. Siyempre di kami pumayag ng isa kong kaibigan dahil ayaw namin na ipamigay lang basta-basta yung pera namin. Tsaka wala naman kaming tiwala sa mga pagmumukha nila. Joke lang. Dagdag pa ron, kakaunti lang yung pera na naipon nila sa wallet nila. Tapos gusto nilang hawakan yung pera namin. Ano sila? Gold? Oo. Pre, bukas na lang tayo mga roling. Total, marami na rin tayong nakuha. Tsaka okay na to. Tuloy na lang natin uli bukas. Kaso, gusto pa rin ng mga kaibigan ko mga roling. At eventually pumayag na lang rin sila na ipahawak na lang kala Pauline yung pera namin. So ayun, wala akong no choice, edi napilitan na lang din. Sabi ni Pauline wag daw kami mag-alala dahil hindi daw maghahalo ang mga pera namin sa mga pera nila. Nilagyan niya ng maliit na Bible sa gitna para mapaghiwalay yung pera namin. Wow ha, Bible pa talaga ang ginamit para ipaghiwalay ang pera namin. Grabing inis ko nung time na yun. Di rin kami nagtagal kasi halos lahat ng mga bahay doon ay nakarolingan na naming tatlo. At yung iba naman ay sarado na kasi gabi na yun Nakailang bahay lang ata kami na nakarolingan na magkakasama kaming anim. Ayun, dumating kami sa punto na mag-uwian na. At kukunin na namin yung pera namin kay Pauline. Pauline, amin na yung pera namin. Uuwi na kasi kami
Ay, shit! Mali! Nagkahalo-halo tuloy. Ay nako, grabe talaga yung inis ko nung time na yun. Kulang na lang ipalamon ko sa kanya yung pera namin eh. Ito ka sa'yo! De, joke lang. So ayun, ano nangyari? Lahat kami naghati-hati sa pera na yun. Kakaunti lang tuloy napunta sa aming tatlo. Pero at the end of the day, okay lang sa amin. Kasi nga, hindi naman talaga namin yung ginawa para lang sa pera, hindi ba? Ang kinaiinisan ko lang ay yung sa ginawa ni Pauline. Ginamit niya yung Biblia para ipaghiwalay yung pera namin. At ginamit niya rin ito ng sadyaan para maghalo yung pera namin. Yun yung kinaiinisan ko. Kaya ang advice ko lang sa mga nangangaroling ngayon ay magsuot kayo ng may bulsa. Ay, natapos din. Alam niyo ba, nung December 16 ko pa sana ito na-upload. Kaso nga, ayun, busy. Maraming ginagawa, maraming events sa school, maraming mga works, tsaka nagkasakit ako ng mga ilang beses din. Kaya, ayun, nalita sa pag-upload. Kaya, pasensya na kayo. Umabot ng isang buwan ng paggawa ng 5 minutong animation. Tsaka nakalimutan ko sabihin sa unang part ng video, nangyari ito nung nasa banda ng 2019 or 2018 na ng ganun. Hindi ko kasi masyadong maalala, parang nasa grade 6 pa ata ako niyan or grade 5. So ayun, shoutout nga pala sa mga nag-comment na ito, sa mga supporters na to na nag-support sa akin sa una kong video. Maraming salamat sa pag-like, share, and subscribe. Kaya kung gusto mong ma-shoutout sa susunod kong video ay mag-like, share, and subscribe ka na rin. Comment ka na rin dyan sa baba. Di naman nanonoklaw yan eh. Tsaka nga pala, baka naman may gustong mag-send sa akin ng fan art. Hindi, joke lang. Huwag na. Sige lang. Pag umabot ito ng 20 likes ay gagawa kagad ako ng part 2. Siguro mga January, February, March na upload ko na yan. Pero kung January na upload ko na yan, ibig sabihin sinipag talaga ako. Pero kung mga lagpas pa March, saan yun na yan, tinamad ako. Pwede rin na naging busy ako, kaya naman nagkasakit ganto ganyan, or marami akong ginawa sa school, diba? Kasi second semester na namin ngayon. Tsaka basta yun, kita-kita sa sunod kong video. Bye bye!